Mariana, sweetheart, you're the backbone of my success. Having you by my side while I sign this merger, it's the greatest blessing a man like me could ask for. My wife, my inspiration, the future mother of my heir. Iyon ang boses ni Victoriano sa harap ng mga kamera. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang suit ay walang lukot. Ang imahe ng isang matagumpay na CEO. Nakatayo ako sa tabi niya, suot ang isang mamahaling gown na ibinigay ng kanyang ina, si Doña Beatriz. Pero sa likod ng mga flash ng kamera, ramdam ko ang lamig ng kanyang kamay na nakahawak sa akin. Ang ngiti niya ay hindi para sa akin, kundi para sa audience. Thank you, Victoriano. Sagot ko, pilit na pinapanatili ang poise na inasahan ng media. Pagkatapos ng press conference, mabilis akong nagtungo sa VIP lounge para uminom ng tubig. Masyado akong nahihilo. Ang pagbubuntis ko ay nagdudulot ng matinding pagod. Pero habang papalapit ako sa pintuan ng lounge, huminto ako nang makarinig ako ng boses mula sa loob. Isadora, darling, relax. Mariana is just a placeholder. Boses iyon ni Victoriano. After the merger, I'll deal with her. The board only trusts me because I have a family man image. Once the deal is signed, I can file for divorce on the grounds of her mental instability. Are you sure, Victoriano? Sagot ni Isadora, ang babaeng PR director na palagi kong nakikitang sumasabay sa asawa ko. How about the baby? Oh, Beatriz already has a plan. Once the child is born, we'll take custody. A fish market girl like her isn't fit to raise a Salcedo heir. It's too simple. Parang may sumabog na bomba sa loob ng aking ulo. Ang baso ng tubig sa aking kamay ay nahulog. Clack! Pero hindi ko ito nagawang pulutin. Nanigas ako. Ang bawat pangako, bawat gabi na pinagtiyagaan ko ang kanyang lamig, bawat sakripisyo ko para itago ang aking pinagmulan sa palengke para lang hindi siya mapahiya. Lahat yon ay basura sa paningin nila. Mental instability? Yon ang gusto nilang ipataw sa akin? Gusto kong sumigaw, pero nilamon ako ng takot. Ang bawat muscle sa aking katawan ay naninigas. Hindi ko magawang huminga. Hindi ko magawang umiyak. Ang nakikita ko na lang ay ang malabong imahe ng aking sarili sa salamin ng pinto. Isug babaeng akala niya ay masaya, pero isa palang bilanggo sa sarili niyang kasal. Biglang bumukas ang pinto. Si Doña Beatriz, ang aking biyenan, ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas habang tinitingnan ako. Hindi siya nagulat. Alam niyang narinig ko ang lahat. Oh, Mariana, you look pale. Sabi niya, sabay hawak sa aking braso. Ang hawak niya ay hindi pag-aalaga. Ito ay isang babala. Buntis ka, hindi ba? Don't stress yourself. Stress is bad for the baby. And for the documents we're planning to process. Remember, you have everything because of us. Don't be ungrateful. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Ang pagod sa loob ko ay nagsimulang mapalitan ng isang apoy na matagal ko nang pinatay. Ungrateful, Doña Beatriz? I was a daughter of a fish market vendor who knew how to balance books before I even met your son. Do you really think I don't know how to track a balance sheet? Hindi siya sumagot pero ang kanyang ngiti ay naging isang matalim na pader. Go home, Mariana, and see your doctor tomorrow. Dr. Celine will evaluate your condition. Naglakad ako palabas ng hotel. Ang bawat hakbang ko ay nanginginig. Habang nasa loob ako ng elevator, hinawakan ko ang aking tiyan. Nak, bulong ko, hindi tayo papayag na gawin nila tayong mga biktima. Paglabas ko ng hotel, sinalubong ako ng maingay na syudad ng Davao. Ang mga jeepney, ang mga tao sa kalsada, lahat sila ay parang nagpapaalala sa akin kung saan ako nanggaling. Hindi ako nahihiya sa aking pinagmulan. Ang hiya ay para sa mga taong kailangang magsuot ng maskara para itago ang kanilang kabulukan. Kinuha ko ang aking cellphone. Hindi ako tumawag kay Victoriano. Tumawag ako sa isang tao sa palengke. Ang dating kanang kamay ng aking ama. Uncle Berting? Kailangan ko ng listahan ng lahat ng suppliers ng Salcedo Hotel sa nakaraang 2 taon. Ngayon din.
Habang sumasakay ako sa aking kotse, pinunasan ko ang huling patak ng luha sa aking pisngi. Ang asawa ko ay isang traidor at ang biyenan ko ay isang halimaw. Pero ang hindi nila alam, ang fish market girl na ito ay may hawak na kutsil, at handa na akong hiwain ang bawat kasinungalingan nila hanggang sa wala na silang matirhan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang bawat paggalaw ko ay kalkulado. Sa labas nakangiti ako, pero sa loob nag-aapoy ang galit. Pumasok ako sa klinika ni Dr. Celine para sa aking regular check-up tulad ng utos ni Doña Beatriz. Ito ang unang pagsubok. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng isang ngiting tila walang bahid ng dumi. Si Dr. Celine ang paboritong doktor ng pamilyang Salcedo. "Mariana, sweetheart, you look a bit tired today." Anidra Celine habang inihahanda ang kanyang mga instrument. "Let's check your blood pressure and your stress levels. Your mother-in-law mentioned na medyo emotional ka raw lately." Emotional, iyon ang salitang gagamitin nila para ideklara akong baliw. "Honestly speaking, Dr. Celine, I feel fine," sagot ko habang maingat na binabantayan ang bawat galaw niya. Baka po napag-uusapan lang nila ang mga normal na mood swings ng pagbubuntis. Habang sinusuri niya ako, napansin ko ang isang folder sa ibabaw ng kanyang lamesa. Nakasulat doon, Salcedo Estate Psychiatric Evaluation. Hindi pa ako buntis ng lubos, pero may nakasulat na doon na Early Signs of Postpartum Psychosis. Nanginig ang puso ko. Hindi pa ako nangganganak, pero gumagawa na sila ng records para sa aking pagkabaliw? "Dr. Celine," tawag ko. Pilit na pinatatamis ang boses ko. "Ang baby ko, he's been moving a lot. Minsan, nakakaramdam ako ng matinding kaba. Normal lang ba yon?" Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. "Normal lang, Mariana. Pero para sa peace of mind ng pamilya Salcedo, I think it's best if we start a mild medication to keep you calm. Huwag kang mag-alala. It's for the baby's safety." Inilabas niya ang isang bote ng gamot. Isang puting tableta na walang label. "Mild medication." Alam ko ang hitsura ng mga gamot sa tramite at ang tabletang iyon ay malayo sa anumang prenatal vitamins. Iyon ay pampakalma, pampatulog o baka mas malala pa. Kung iinumin ko ito, talagang magmumukha akong unstable sa mata ng publiko. "Thank you, Dr. Celine," sabi ko, sabay kuha sa bote. "I'll take these home." Paglabas ko ng klinika, hindi ko ininom ang gamot. Sa halip, dumiretso ako sa isang maliit na pharmacy sa kabilang kanto na pagmamay-ari ng isang dating kakilala ng tatay ko sa palengke. "Mang Ben, paki-analyze naman kung ano ang nilalaman ng tabletang ito." Pakiusap ko. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Mang Ben, mukhang seryoso. "Mariana, ito ay gamot para sa severe anxiety at insomnia na nakaka-affect sa memory. Kapag ininom mo to ng matagal, magiging lutang ka, madaling malimutan ang mga bagay at pwedeng maging dahilan ng hallucinations. Hindi ito para sa mga buntis." Napahigpit ang hawak ko sa aking bag. Ang biyenan ko at ang doktor na ito ay hindi lang basta naglalaro sa isip ko. Sinusubukan nila akong lasunin ng paunti-unti. Pag-uwi ko sa penthouse, nakita ko si Victoriano sa sala. Nagtatawanan sila ni Isadora. Tumigil sila nang makita ako. "Babe, how was the checkup?" Tanong ni Victoriano, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. "Did the doctor give you something to help you stay calm?" Tumingin ako sa kanya, sa babaeng nasa tabi niya, at sa lahat ng kasinungalingan na bumabalot sa kanila. "Yes, Victoriano. Binigyan niya ako ng gamot para maging kalmado." Ngumiti si Victoriano, isang missing tagumpay. "Good. We don't want any more scenes, right? We have a brand to protect." "Honestly speaking," sagot ko, habang pinitingnan siya ng direkta sa mga mata. "Hindi lang ang brand niyo ang kailangang protektahan. Kailangan ko ring protektahan ang anak ko. At gagawin ko ang lahat para manatili siyang safe. Sa paraang hindi niyo inaasahan." Tumalikod ako at naglakad patungo sa kwarto. Iniwan silang nagkatinginan. Ngayon, sigurado na ako.
Hindi lang sila mga manloloko. Sila ay mga kriminal na handang pumatay ng danggal at buhay. At ang lupang panggatong na ginamit nila para sirain ako, gagamitin ko para sunigin ang kanilang imperyo. Ang bawat araw sa penthouse ay tila isang pagtatanghal sa dulaan. Kailangan kong maging perpektong asawa, perpektong ina, at perpektong buntis na kailangang pakalmahin ng gamot. Sa bawat oras na kaharap ko si Doña Beatriz o si Isadora, nilulunok ko ang bawat tableta sa harap nila. Ngunit itinatago ko ang mga iyon sa ilalim ng aking dila. Sa sandaling makatalikod sila, iluluwa ko ang mga ito sa loob ng isang maliit na sobre. Kailangan ko ng mga alyado. Ang aking mga kapitbahay at ang mga tindera sa palengke, ang mga taong dati kasama ko sa hirap, ang aking tanging pag-asa. Isang maagang umaga, habang tulog pa sina Victoriano, dumulas ako palabas ng penthouse. Nag-jeepney ako patungo sa pampublikong palengke kung saan nagtitinda pa rin si Aling Nena, ang dating kaibigan ng aking ina. Mariana? Ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Aling Nena. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Akala namin ay nakalimutan mo na kami dahil sa yaman mo sa Makati. Aling Nena, hindi ko po kayo makakalimutan. Sagot ko habang hinahawakan ng kanyang kamay. Pero kailangan ko ang tuling nyo. Kayo ang mga mata ko rito. Ipinakita ko sa kanya ang listahan ng mga supplier ng Salcedo Hotel, isang listahan na nakuha ko mula sa mga itinapong papel ni Victoriano noong nakaraang gabi. Ang kumpanyang ito, ang Davao Agri Ventures, sila ang nagsusupply ng karne at isda sa hotel. Pero ang address nila, sabi ng ibang driver, ay isa lamang bakanteng lote. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Davao Agri Ventures? Day, kilala ko ang mga supplier sa lugar na yan. Walang kumpanyang ganyan. Pero may isang lalaking palaging dumadaan dyan, ang kanang kamay ni Isadora. Naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso. It's all connected. Aling Nena, kailangan kong makakuha ng kahit anong resibo o proof na ang mga pagkaing dumarating sa hotel ay hindi galing sa supplier na ito. Kung mapapatunayan nating ghost supplier ang gamit nila, maari nating ma-audit ang buong financial record ni Isadora. Gagawin ko, Mariana, pero mag-ingat ka. Kilala si Isadora sa kanyang bagsik. Kapag nalaman niyang nangingialam ka, hindi lang ang reputasyon mo ang sisirain niya. Babala ni Aling Nena. Pagbalik ko sa penthouse, hindi ko akalaing abala ang buong bahay. Si Doña Beatriz ay naglalakad sa sala, hawak ang isang tablet, mukhang galit na galit. Saan ka galing? Tanong niya nang hindi man lang lumingon. Naglakad-lakad lang po, inay, para hindi masyadong ma-stress. Sagot ko, pilit na pinapanatiling mahinahon ang boses. Huwag kang maglalalabas ng walang paalam. Sigaw niya. Droseline called. Sabi niya missing daw ang pills mo. Maricel, huwag mo akong subukan. Ang lahat ng ginagawa namin ay para sa seguridad ng baby mo. Kung hindi mo iinumin ang gamot, paano ka magiging isang maayos na ina? Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na nakakasuka. Honestly speaking, inay, mas nararamdaman ko ang safety ko kapag hindi ako umiinom ng kung ano-ano. Baka po kasi makasama sa baby. Lumapit siya. Hinawakan ng aking baba ng mariin. You are not fit to decide, Mariana. From now on, I will personally watch you take your medicine. No more excuses. Nang gabing yon, habang nakahiga ako sa tabi ni Victoriano na mahimbing ang tulog, naramdaman ko ang bigat ng banta ni Doña Beatriz. Hindi na lang ako basta nagmamasid. Ako na ang target. Bukas, kailangan magkaroon ako ng bagong paraan para makalusot. Ang laro ay hindi lang sa mga supplier. Ang laro ay nasa loob mismo ng bahay na ito. At kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanila. Dahil sa palengke, natutunan ko, hindi nananalo ang malaki sa maliit dahil lang sa laki nito. Nananalo ang marunong magbasa ng timbangan. At sisiguraduhin kong sa huli, ang timbangan ng hustisya ay titigil sa panig ko. Ang bawat paglipas ng araw sa loob ng penthouse ay parang isang maingat na operasyon.
Si Doña Beatriz ay naging anino ko. Mula sa paggising hanggang sa pagtulog, lagi siyang nasa tabi ko para siguraduhing naiinom ko ang gamot. Pero hindi niya alam, ang maliit na sobre na nakatago sa ilalim ng aking unan ay unti-unti nang napupuno ng mga puting tabletang dapat sana ay pumatay sa aking bait. Isang hapon, habang nagpapanggap akong natutulog, narinig ko ang mahinang pag-uusap sa sala. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Beatrice, nababahala ako. Boses ni Isadora. Ang hotel manager ay nagrereklamo na. Sabi niya, ang supply ng karne ngayong linggo ay hindi pasado sa standards. Kung magpapatuloy ito, baka maa-audit tayo ng health department. Hayaan mo ang manager na yan. Sagot ni Doña Beatriz nang may halong pagkairita. Ang mahalaga, ang Davao AgriVentures ay nakakapag-issue ng fake invoices. Diyan nang gagaling ang pondo para sa kampanya ni Victoriano. Just keep the manager quiet. Bigyan mo ng extra na pera. Nalamig ako. Hindi lang pala pagnanakaw, ito ay paggamit ng bulok na pagkain para pundohan ang ambisyong politikal ng asawa ko. Kung malalaman ito ng publiko, hindi lang business ang mawawala sa kanila, kundi pati na rin ang kanilang kalayaan. Davao AgriVentures, sapat na ang pangalang yon. Kinabukasan, gamit ang isang peking appointment para sa isang pregnancy yoga class, nakalabas ako ng bahay. Direkta akong tumuloy sa palengke, sa bodega na itinuro ni Aling Nena. Mariana, heto ang hinihingi mo. Bulong ni Mang Berting, ang matandang taga-bodega. Inabot niya sa akin ang isang lumang logbook. Ito ang totoong records ng lahat ng delivery na pumasok sa bodega namin. Walang Davao AgriVentures dito. Ang lahat ng karne na nakalista ay galing sa mga backyard farms na walang permits. Binuksan ko ang logbook. Ang bawat pahina ay isang krimen. Nakita ko ang mga pangalan ng hotel kung saan ipinadala ang mga karne. Lahat ay mga hotel na pagmamay-ari ng mga Salcedo. Mang Berting, kailangan ko ang original na invoice na may pirma ng tatanggap. Pakiusap ko. Delikado, Mariana. Kapag nalaman nilang may nawawalang record, ako ang hahanapin. Mang Berting, hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang pagkain na ito ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang yaman, pero ito rin ang mismong dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao. Kung ilalantad natin ito, hindi lang ako ang naililigtas mo, kundi ang kalusugan ng marami. Nag-alinlangan siya pero sa huli, kinuha niya ang isang makapal na file sa ilalim ng mesa. Ito ang orihinal na resibo na may pirmadong seal. Pero please, mag-ingat ka. Habang pauwi ako, hindi ko napansin ang isang itim na sasakyan na nakasunod sa akin. Ang bawat liko ko sinusundan nila. Nakikita nila ako. Mabilis kong itinext si Dante. Dante, they know. Nakuha ko na ang ebidensya. Papunta na ako sa safe house. Habang nagmamaneho ako, ang kaba ay hindi ko na ininda. Sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot na mamatay. Ang takot ko ay mamatay nang hindi nalalaman ng lahat kung gaano kasama ang mga taong pinagkatiwalaan ko. Biglang, isang sasakyan ang humarang sa harap ko. Napapireno ako ng biglaan. Screech! Ang aking tiyan ay tumama sa manibela. Napahawak ako ng mahigpit. Laramdaman ko ang pintig ng aking anak. Diyos ko po, protektahan niyo kami. Bulong ko. Bumaba ang isang lalaki mula sa itim na sasakyan, si Raul. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi ko pa nakikita noon. Mariana, lumabas ka sa sasakyan, sigaw niya. Hindi ako lumabas. Inilak ko ang pinto at kinuha ang aking phone. Ito na ang laban. Nanginginig ang buong sasakyan sa lakas ng paghampas ni Raul sa salamin ng aking bintana. Maricel, lumabas ka! Ibigay mo sa akin ang bag na yan? Hindi ko siya pinansin. Mabilis kong inilak ang lahat ng pinto. Sa loob ng sasakyan, ang tanging tunog na naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ko at ang bawat sipa ni Mateo sa aking sinapupunan. Stay calm, Maricel. Bulong ko sa sarili. Hindi mo pwedeng hayaang makuha niya ang ebidensya. Dahil sa takot na baka basagin niya ang bintana, kinuha ko ang aking cellphone at agad na itinawag kay Nestor. Nestor, nasaan ka?
Hinarang ako ni Raul sa kanto ng mabini. Bilisan mo! Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Pinihit ko ang manibela at mabilis na nag-reverse. Hindi alintana ang panganib, nag-swerving ako sa gitna ng traffic. Naririnig ko pa ang sigaw ni Raul sa malayo, ngunit hindi na ako tumingin sa side mirror. Ang focus ko ay nasa pagtakas. Habang nagmamaneho, pumasok sa isip ko ang mga araw na mahal ko pa ang lalaking ito. Raul was a hero in my eyes. Lagi siyang present sa bawat first namin. First date, first salary, first house. Pero sa likod ng lahat ng yon, isa pala siyang aktor na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para itapon ang lahat. Bakit, Raul? Bakit kailangan mo maging ganito? Pagdating ko sa safe house, ang maliit na apartment na ipinahiram ni Dante, mabilis akong pumasok at sinara ang pinto ng mahigpit. Ilang sandali lang, dumating si Nestor hinihingal, hawak ang kanyang batuta. Ate, ayos ka lang ba? Hingal niyang tanong. Okay lang ako, Nestor. Pero kailangan na nating ilabas ito. Sagot ko habang inilalabas ang file mula sa bag. Ito ang pruweba na si Raul at ang kumpanya ay gumagamit ng bulok na karne at nagpapalsipika ng invoices. Hindi na ito lang about sa affair niya. Ito ay tungkol sa kalusugan ng mga taong pinapakain nila. Ate, kapag ginawa natin ito, wala na tayong balikan. Paalala ni Nestor. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Nestor, may balikan pa ba? Pagkatapos ng ginawa niya sa atin, pagkatapos niyang subukang patayin ang kinabukasan ng anak natin, biglang tumunog ang aking phone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Si Denise. Maricel? Boses niya, mukhang umiiyak. Kailangan nating mag-usap. Hindi mo alam ang lahat. Raul, he's not just using me for the money. Ginagamit niya rin ang pondo ng kumpanya para bayaran ang mga taong haharang sa akin kung sakaling mabuko ako. He's setting me up to be the scapegoat. Nanlaki ang mga mata ko. Scapegoat? Denise, kung totoo yan, kailangan mong lumapit sa NBI. Ikaw ang susi para makulong si Raul ng tuluyan. Sabi ko. Matatakot ako, Maricel. Pero hindi ko na kaya. Nalaman ko na rin na may iba pa siyang kinakasama at ginagamit niya ang pangalan ko para sa mga illegal transactions niya. I want out! Twist of fate. Ang babaeng dati kong kinamumuhian, na yon ay humihingi ng tulong. Ang laro ay nagbabago na. Hindi na lang ako ang biktima. Ang buong harem ni Raul ay nagsisimula ng bumagsak. Denise, sabi ko ng mariin, kung gusto mong makaligtas, puntahan mo ako rito sa address na isesend ko. Dalhin mo lahat ng hawak mong ebidensya. Kung hindi, ikaw ang mauunang makulong. Binaba ko ang phone. Tumingin sa akin si Nestor nang may pagtataka. Ate, magtitiwala ka sa kanya? Hindi. Sagot ko habang inilalabas ang recording device. Pero gagamitin ko siya para makuha ang panghuling piraso ng puzzle. Raul, Doña Pilar, Denise, sisiguraduhin kong sa huling eksena ng dulaang ito, kayo ang magsisisi na nakilala niyo ako. Ang gabi ay malalim, pero ang isip ko ay kasing linaw ng tubig. Handa na ang bitag. Ang susunod na mangyayari ay hindi na tungkol sa pag-iyak. Ito na ang pag-aani ng katarungan. Ang safe house ay tahimik. Tanging ang tunog lamang ng ulan sa labas ang sumasabay sa pintig ng aking dibdib. Maya-maya pa, may kumatok. Isang marahan, alanganing katok. Pagbukas ko ng pinto, naroon si Denise. Basag-basa siya ng ulan. Ang kanyang mamahaling designer bag ay nakayakap sa kanyang dibdib na parang isang life vest. Hindi na siya ang babaeng mapagmataas na nakilala ko sa mansyon. Siya ay isang babaeng takot na takot. Maricel, salamat. Bulong niya habang pinapapasok ko siya. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Denise, wala tayong oras para sa dramahan. Ipakita mo sa akin ang hawak mo. Lahat ng bank transfers, lahat ng email exchanges sa pagitan niyo ni Raul.
Ibinuhos niya ang laman ng kanyang bag sa maliit na mesa. Mga resibo, mga kopya ng kontrata na may peking pirma ni Doña Beatriz, at ang pinaka-shocking sa lahat, isog flash drive na naglalaman ng mga video record ni Raul habang nakikipag-usap sa mga opisyal ng gobyerno para sa kickback ng tulay. Hindi ko alam na aabot ito sa ganito. Sabi niya habang umiiyak. Akala ko nagmamahalan kami. Akala ko ang baby... Akala ko totoong mga pangako niya. Tinitigan ko siya ng matagal. Denise, ang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay hindi pag-ibig. Yon ay transaksyon. At na yon, tapos na ang kontrata. Habang sinusuri ko ang mga file sa laptop, isang dokumento ang tumalon sa aking mata. Psychiatric Evaluation of Mariana Salcedo, Dr. Celine. Sa loob ng file, nakasulat ang mga peking obserbasyon ni Dr. Celine na nagsasabing ako ay may mental instability. Nanginig ang labi ko. Dr. Celine? Bulong ko. Siyang dahilan kung bakit niya ako tinanggap. Ani Denise. Raul paid her to monitor you. Sinabihan kanya ng mga maling gamot para kapag nag-file ng divorce si Raul, may basehan sila para kunin ang bata at ikultong ka sa asylum. Sa sandaling yon, ang galit ko ay hindi na lang basta apoy, ito ay naging yelo. Ang bawat sakit na idinulot nila sa akin ay hindi lang isang simpleng panloloko. Ito ay isang sistematikong pagwasak sa aking pagkatao at pagkatao ng aking anak. Dante? Tawag ko sa phone habang naka-speaker. Nakuha na natin ang lahat. Lahat na kailangan natin para pabagsakin ang Salcedo Empire. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ni Dante na may halong paghanga at panganib. Magaling Maricel, pero kailangan nating mag-ingat. Nalaman na nila na nawawala si Denise. Baka nasa daan na sila papunta riyan. Hindi na sila makakaabot. Sagot ko habang tumitingin sa labas ng bintana. Dahil sa oras na ito, ang mga dokumentong hawak natin ay nasa inbox na ng lahat ng major news outlets at ng Anti-Corruption Commission. Biglang tumunog ang aking telepo. Si Raul. Ang boses niya ay hindi na ang mapagmataas na asawa, kundi ang boses ng isang taong nawawala na ng katinuan. Maricel! Nasaan ka? Ibigay mo sa akin si Denise. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang anak mo. Tumingin ako kay Denise na nakatulala, pagkatapos ay kay Nestor na nakahanda sa gilid. Hindi ako natakot. Sa halip, tumawa ako, isang tawang puno ng kapangyarihan. Raul, sabi ko, ang mga bintana ng inyong bahay ay malinaw. Nakikita namin ang lahat ng ginagawa nyo. At sa tingin mo, ang banta mo ay may silbi pa? Tingnan mo ang email mo, Raul. Tingnan mo ang lahat ng balita ngayon. Ibinaba ko ang telepono. Sa labas, narinig ko ang mga sirene ng pulisya na papalapit. Ang Salcedo Empire na ipinagmamalaki nila ay guguho na sa loob lamang ng ilang sandali. Ang bintana ng kanilang kapalaran ay sarado na, at ang katarungan ay kakatok na sa kanilang pintuan. Ang liwanag ng mga asol at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay tumatama sa mga dambuhalang salamin ng penthouse na tila ba hinihiwa ang kadiliman ng gabi. Hindi ko na kailangan pang sumigaw para marinig. Ang bawat sirena ay sapat na upang ipaalam sa buong Davao na ang mga Salcedo ay hindi na untouchable. Nakatayo ako sa gilid, pinagmamasdan si Victoriano habang pilit siyang kinakausap ng mga opisyal. Ang kanyang muka, na dati ay puno ng arogansya, ay ngayon ay parang isang gusot na papel. Victoriano, ano ito? I'll call our lawyers. This is a mistake! Sigaw ni Doña Beatriz habang pilit na humaharang sa mga pulis. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot para sa kanyang anak, kundi sa takot para sa pangalang Salcedo na unti-unti nang nadudumihan. Lumapit ako sa kanila ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng katarungan. Walang pagkakamali rito, inay, sabi ko ng may malamig na boses. Ang tanging pagkakamali ay ang pag-aakalang ang isang fish market girl ay hindi marunong lumaban. Humarap sa akin si Victoriano, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Mariana, you did this! You destroyed everything we worked for!
No, Victoriano. Sagot ko habang hinahaplos ang aking tiyan. You destroyed it the moment you decided that our baby and I were just assets to be traded. Ginawa niyo akong biktima sa sarili kong tahanan. Dinaya niyo ang aking kalusugan. Pero nakalimutan niyo, sa palengke ako lumaki. Doon, natutunan ko na ang bulok na isda, gaano mo man ibalot sa ginto, ay mangangamoy at mangangamoy pa rin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Dr. Celine na sinusubukang lumabas sa likurang pinto. Pero bago pa siya makalayo, hinarang siya ni Dante at ng mga ahente. Dr. Celine? Or should I say Celine Salcedo? Tawag ko sa kanya. Napatigil ang lahat, maging si Doña Beatriz ay napatigil sa pag-hysterical. Tumingin ako kay Victoriano na halatang naguguluhan. Hindi mo ba alam, Victoriano? Tanong ko ng may mapait na ngiti. Ang doktor na pinagkatiwalaan nyo para ideklara kung baliw ay ang kapatid mo sa labas. Beatrice has been keeping her as a secret weapon, a puppet to clean up your messes. It's a family business of lies, isn't it? Ang mukha ni Beatrice ay naging abuhin. Ang lihim na itinago niya sa loob ng 3 dekada ay nalantad sa harap ng kanyang anak at ng mga awtoridad. Doon ko nakita ang tunay na pagguho ng kanyang danggal. Mariana, please. We can talk about this, pakiusap ni Victoriano. Ang kanyang boses ay puno na ng desperation. The merger, the deal, it's tomorrow. If this goes out, we are bankrupt. Bankruptcy is better than a life built on your cruelty, sagot ko. Buksan mo ang TV, Victoriano. Ang press conference na pinaghirapan ni Isadora, nag-backfire na. Lahat ng news outlets ay hawak na ang audio records ng pag-uusap niyo tungkol sa pagtuk ng karapatan ko sa anak ko. Pinanood ko silang isakay sa mga sasakyan ng pulis. Walang luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Ang nararamdaman ko lang ay ang malalim na paghinga, ang hangin ng kalayaan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang boses ni Dante. Mariana, kailangan mo nang magpahinga. Bukas ang huling yugto. Ang signing ceremony. Dun natin tatapusin ang lahat. Tumango ako. Habang nakatingin sa malawak na dagat ng Davao mula sa penthouse, alam ko na ang bintana ng aking buhay ay hindi na sarado. Ang bagyong ito ay hindi para sirain ako, kundi para linisin ang dumi na matagal nang nakakabit sa aking pangalan. Bukas, sa harap ng board of directors, sisiguraduhin kong ang huling pirma na gagawin ay ang pirma ng aking kalayaan. Akala mo ba, Mariana? Panalo ka na? You're just a lucky girl from the market. Ang perang hawak nyo, ang pangalang Salcedo? It's built on my brilliance. I will not let a pregnant woman ruin my life's work. Iyon ang boses ni Isadora sa kabilang linya ng telepono. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang boses, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Habang ang mga Salcedo ay kasalukuyang nasa ilalim ng interogasyon, si Isadora ay nananatiling malaya. She wasn't at the penthouse during the arrest. At alam kong hindi siya susuko ng ganoon kadali. Isadora! You're selling rotten fish! Sagot ko habang nakatanaw sa bintana ng penthouse na ngayon ay tila ba naging isang malawak na kulungan? And I'm the one who knows how to spot the smell. Kahit gaano mo palagyan ng pabango ang records ng Davao Agri-Ventures, ang lansa ng nakaw na pera ay hindi mawawala. Honestly speaking, Mariana, you have no idea who you're dealing with. Pagmamatigas niya bago niya ibaba ang tawag. Nanatili akong tahimik. Hinaplos ko ang aking tiyan. Mateo, yun ang balak kong ipangalan sa kanya. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis. Alam kong may gagawin si Isadora. Isadora is smart, and a desperate woman is twice as dangerous. Kinaumagahan, dinalaw ako ni Dante. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga bank transfers mula sa Salcedo Hotel patungo sa mga offshore accounts ni Isadora. Mariana, kailangan mong pirmahan ito. Sabi ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng seryosong babala.
This is your claim for conjugal shares. Kapag napirmahan mo ito, we can block the merger from proceeding without your consent. We can freeze the assets before Isadora can siphon them out. Ngunit bago ko pa mahawakan ang panulat, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Dante, mukhang balisa. Sir Dante, Mariana, may kumakalat na balita sa labas, sabi ng lalaki. Inabot niya ang isang tablet. Ang headline ng news site, Salcedo Scandal Deepens. Fish Market Heiress Allegedly Orchestrated Fraud to Take Down CEO Husband. May mga litrato ko sa palengke, mga litrato ng tatay ko na may mga utang noon, at mga screenshot ng mga fake emails na nagsasabing ako ang nag-utos sa mga suppliers na magpadala ng bulok na produkto para sirain si Victoriano. Isadora is using her PR skills to flip the narrative. Ginagawa nila akong kontrabida sa mata ng publiko. Beatrice's lawyers are also moving. Dagdag ni Dante. Sinasabi nila na ang mga ebidensya mo ay fabricated dahil sa iyong unstable condition as noted by Dr. Celine. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Napahawak ako sa mesa upang hindi matumba. Ang bawat bintana ng katotohanan na binuksan ko kagabi ay tila isa-isang sinasara ng kanilang kapangyarihan. Huwag silang magkakamali. Bulong ko, ang boses ko ay naging matalim na parang balisong. Iniisip nila na ang nakaraan ko sa palengke ay kahinaan. Pero they forgot one thing. Sa palengke, bago mo makuha ang pinakasariwang isda, kailangan mong dumaan sa putikan. I know how to get my hands dirty. Tumayo ako at kinuha ang folder. Dante, I won't sign this yet. If I sign this now, I'm just another woman fighting for money. I want more. I want them to admit everything in front of the board. Lumabas ako ng penthouse. Dala ang lahat ng lakas na natitira sa akin. Habang naglalakad ako sa hallway, nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Isang babaeng buntis, sugatan ng puso, pero may mga matang handang kumatay ng danggal ng mga mapang-ape. Pagsakay ko sa kotse, nakatanggap ako ng isa pang text mula sa isang unknown number. Mariana, do you really think your father died in an accident? Ask Beatrice about the first Salcedo merger 20 years ago. The smell of rot goes way back. Napatigil ang aking hininga. Ang aksidente ng tatay ko. Ang dahilan kung bakit kami nauwi sa palengke, ito ba ay plano rin nila? Uncle Berting? Tawag ko sa phone. Ang boses ko ay nanginginig sa galit at pait. Kailangan ko ng lahat ng records ng sapnapan ng Salcedo 20 years ago. Huwag mong itatanong kung bakit. Just get it. Ang laro ay hindi na lang tungkol sa aking kasal. Ito ay tungkol sa dugo ng aking ama. At sisiguraduhin kong ang sapnapang mangyayari bukas ay hindi magiging tagumpay ni Victoriano, kundi ang magiging libingan ng kanilang buong angkan. Ang bawat pahina ng lumang dokumento na hawak ko ay tila ba naging isang kutsil, yun na humihiwa sa aking mga alaala. Nakaupo ako sa isang sulok ng simbahan kung saan ang amoy ng insenso ay pilit na kumakalma sa aking nag-aapoy na dibdib. Sa harap ko, si Uncle Berting, ang lalaking naging saksi sa pagbagsak ng aking ama, ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Mariana, patawarin mo ako. Masyado akong natakot noon. Bulong ni Uncle Berting. Ang tatay mo, hindi siya basta namatay sa aksidente. He discovered that Doña Beatriz and her late husband were siphoning funds from the small partners to build their first hotel. Nagmagbanta ang tatay mo na magdedemanda, doon nangyari ang trahedya. They made it look like a drunk driving accident, pero alam ng lahat sa palengke na hindi umiinom ang tatay mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Napahawak ako ng mahigpit sa aking tiyan. Mateo, your grandfather was a man of honor and they killed him for it. Ang bawat sakripisyo ng nanay ko sa paglalako ng isda, ang bawat gabing gutom kami habang ang mga Salcedo ay nagpapakasasayaman, it was all built on my father's blood. Uncle Berting, bakit na yun nyo lang sinabi? Tanong ko, ang boses ko ay naging pabulong na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa.
Dahil ngayon ko lang nakita ang tapang ng tatay mo sa iyong mga mata. Sagot niya. Hindi ako nag-aksa, yan ang panahon. I headed straight to the restricted holding area, kung saan pansamantalang nakadetin si Doña Beatriz habang iniimbestigahan ang kaso ng fraud. I used the Salcedo name one last time to get in. Nang makita ko siya, wala na ang kanyang mamahaling alahas at maayos na buhok. Pero ang kanyang tingin ay nananatiling matalim. Mariana, still playing the victim? Honestly speaking, Beatriz, I'm done being the victim. I'm now the executioner, sabi ko habang inilalapag ang mga lumang records sa harap niya. 20 years ago, you killed my father to build this empire, and now I'm going to use that same empire to bury you. Napatigil ang kanyang pagisi. Ang kanyang mga mata ay nanliit. You have no proof. That was 2 decades ago. I have the witnesses you silenced. I have the paper trail of the funds you stole from the Salcedo partners back then, sago ko. Biglang gumagsak ang balikat ni Beatriz. Sa isang sandali, nakita ko ang isang emosyon na hindi ko inaasahan. Kapaguran. Do you think it's easy, Mariana, being a woman in this industry? My husband was weak. I did what I had to do so my son wouldn't grow up as a nobody. I was poor once, Mariana. I know the smell of poverty and I hated it. Mas masahol pa yon sa amoy ng bulok na isda. You chose to be a monster to escape being a nobody. Sabi ko nang walang bahid ng awa. But you forgot that the higher you build your tower on lies, the harder it falls. Iniwan ko siyang nakatulala sa loob ng selda. Paglabas ko, sinalubong ako ni Dante. Mukha siyang nagmamadali. Mariana, we have a problem. Isadora just held a surprise press conference. She's claiming that she has a medical report showing that you tried to harm your own baby just to spite Victoriano. She's using Dr. Celine's fake records to push for an immediate emergency custody transfer. Naramdaman ko ang paghilo. My baby. Sinasagad nila ako. They want to take my child before I can even hold him. Dante, kailan ang signing ceremony? Tanong ko, pilit na pinatatatag ang aking boses. 2 hours from ngayon, sa Grand Ballroom ng Salcedo Hotel. Good, sagot ko habang pinapahid ang huling patak ng luha sa aking mga mata. Tell Uncle Berting to bring everyone from the market. Tell the press that the Salcedo heiress has a special announcement. Isadora wants a show? I'll give her a grand finale. Habang sumasakay ako sa kotse, naramdaman ko ang malakas na sipa ni Mateo. Nak, hold on. Tomorrow we will be free. Ang bintana ng penthouse ay malayo na sa aking paningin, pero ang katarungan ay mas malapit na kaysa kailanman. I'm not just a jewelry in their house anymore. I am the storm that will tear it down. Ang Grand Ballroom ng Salcedo Hotel ay punong-puno ng mga taong nakasuot ng kani-kanilang mga maskara ng yaman at kapangyarihan. Ang bawat chandelier na kumukutitap sa kisame ay tila ba nagtatawanan sa akin. Ipinapaalala kung gaano ako kaliit sa mundong ito. Sa harap, nakatayo si Victoriano, suot ang kanyang pinakamatikas na ngiti habang nakikipagkamay sa mga investors. Sa tabi niya, si Isadora ay parang isang reena, suot ang kulang terno, na tila ba sumisimbolo sa tagumpay na akala niya ay hawak na niya. Honestly speaking, ladies and gentlemen, this merger is not just about business. It's about a legacy of trust and integrity that the Salcedo family has built for generations. Panimula ni Victoriano sa podium. Trust, integrity. Ang sarap sa nang tawanan ng mga salitang iyon kung hindi lang kumukulo ang dugo ko sa bawat paghinga. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking no. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng bawat hakbang ko papasok sa ballroom. Suot ko ang isang simpleng puting gown, walang alahas, walang palamuti. Ang tanging bitbit ko ay ang aking dangal at ang katotohanang nakatago sa loob ng isang manipis na folder. Nang makita ko ng mga security sa pinto, sinubukan nila akong harangin. Pero bago pa sila makakilos, isang pangkat na mga tao ang pumasok sa likuran ko. Ang mga tindera mula sa palengke
ang mga suppliers na niloko ni Isadora at si Uncle Berting. Sila ang aking sandata. Ang amoy ng palengke ay humalo sa mamahaling pabango ng ballroom at sa isang sandali, natahimik ang lahat. Mariana? What are you doing here? Security, take her out! She's mentally unstable! Sigaw ni Victoriano. Ang boses niya ay nanginginig na sa takot sa harap ng mga camera. Huwag kang magmadali, Victoriano. The show is just starting. Sabi ko ng may malakas at matatag na boses na umalingaw-ngaw sa buong hall. Naglakad ako patungo sa entablado. Ang bawat kamera ay nakatutok na sa akin. Nakita ko si Isadora na pilit na tumatawag sa kanyang PR team, pero huli na. Dante had already blocked their signals. Ladies and gentlemen, members of the board, hinarap ko ang mga investors na mukhang naguguluhan. Inakala niyo ba na ang pinupuhunan niyo ay isang matatag na kumpanya? Tingnan niyo ang screen. Sa isang iglap, ang presentation ni Victoriano ay napalitan ng mga litrato ng mga bulok na supplies, mga fake invoices ng Davao AgriVentures at ang mga bank transfers ni Isadora. Ang bulong ng mga tao ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. "This is fabricated! It's a lie!" Isadora screamed, clutching the podium. Fabricated? Tanong ko habang inilalabas ang recording mula sa aking phone. Ang boses ni Dr. Celine ay malinaw na narinig ng lahat. Ang pag-amin niya na binayaran siya ni Beatriz para gawan ako ng peking medical records upang makuha ang custody ng anak ko. At ikaw, Victoriano. Binalingan ko ang asawa ko na ngayon ay nakasandal na sa pader, ang mukha ay kasing puti ng pader. Hindi mo lang ako niloko sa kama. Niloko mo ang lahat ng partners mo. At higit sa lahat, niloko niyo ang tatay ko 20 taon na ang nakakalipas. Inilabas ko ang lumang report ng aksidente at ang audit ng unang merger. Ang yaman ng mga Salcedo ay itinayo sa dugo ng ama ko. Pinatay niyo siya para makuha ang share niya sa kumpanyang ito. At ngayon, ako ang kukuha nito pabalik. Mariana, stop this! For the sake of our child! Pakiusap ni Victoriano. Lumuhod siya sa harap ko, pilit na humahawak sa laylayan ng aking gown. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo, Victoriano. Sabi ko habang tinatabig ang kanyang kamay na may pandidiri. Ang anak ko ay lalaking may apel, Idong Salcedo. Pero ang danggal na dadalhin niya ay nanggaling sa palengke. Ang danggal na hindi niyo kailanman mabibili? Bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Direkta silang lumapit sa podium. Victoriano Salcedo, Isadora Guevara, you are under arrest for syndicated fraud and falsification of public documents, anunsyo ng opisyal. At may warrant din kami para kay Doña Beatriz Salcedo para sa obstruction of justice at reopening of a cold case murder investigation. Napanood ko kung paano ikabit ang mga posas sa mga kamay na dati ay humahaplos sa akin ng kasinungalingan. Nakita ko ang pagguho ng reyna ng PR na si Isadora habang tinatakpan niya ang kanyang mukha mula sa mga flash ng kamera. Ang bawat kristal na palamuti sa ballroom ay tila ba nagbasagan sa pandinig ko. Tumingin ako kay Dante na nasa gilid. Nag-thumbs up siya. Tapos na ang laban. Hinarap ko ang mga kamera sa huling pagkakataon. The merger is cancelled at simula sa araw na ito, ang Salcedo Group ay nasa ilalim ng panibagong management, ang pamamahala ng katotohanan. Habang naglalakad ako palabas ng hotel, hinarang ako ng mga reporters. Mariana, anong plano mo ngayon? Will you take over as CEO? Honestly speaking? Sagot ko habang hinahaplos ang aking tiyan ng may matamis na ngiti. Magpapahinga muna ako. Kailangan kong ituro sa anak ko kung paano kilalanin ang sariwang isda at ang mga taong bulok ang kaluluwa. Paglabas ko ng hotel, naramdaman ko ang hangin ng Davao. Napakasarap huminga. Ang bintana ng aking nakaraan ay tuluyan ng nagsara at ang pintuan ng aking kinabukasan ay malawak na ang pagkakabukas. I'm no longer just the jewelry. I am the survivor. Ang katahimikan sa loob ng penthouse pagkatapos ng gabi ng eskandalo ay hindi na nakakasakal. Ito ay ang katahimikan ng isang bahay na nilinis ng bagyo.
Habang iniimpake ko ang aking mga gamit, hindi ko na maramdaman ang bigat sa aking dibdib. Ang bawat damit na itinatapon ko sa maleta ay simbolo ng mga araw na pilit kong ikinulong ang aking sarili sa isang mundong hindi naman ako kabilang. Napatigil ako nang makita ang aking wedding ring sa ibabaw ng vanity mirror. Ang diamante nito ay kumikinang, ngunit sa paningin ko, ito ay isang malamig at matigas na piraso ng kasinungalingan. Iniwan ko ito roon. Hindi ko kailangan ng alahas na binili mula sa nakaw na pera at pagtataksil. Ma'am Mariana, narito na po ang mga legal documents mula kay Atty. Dante. Bulong ni Maria, ang katulong na palagi kong binibigyan ng sobrang pagkain noon. Siya lang ang tanging lumapit sa akin ng may totoong malasakit. Salamat Maria, mag-iingat ka rito. Sagot ko habang tinatanggap ang folder. Dumiretso ako sa Salcedo headquarters para sa huling pagkakataon. Hindi na ako pumasok sa likuran. Sa harap ako dumaan, diretso sa boardroom kung saan nagkakagulo ang mga shareholders. Nang bumukas ang pinto, natahimik ang lahat. Mariana, what are you doing here? This is a closed meeting. Sigaw ng isa sa mga matatandang board members na tapat kay Beatrice. Honestly speaking, gentlemen, I am now the single largest individual shareholder of this company. Sabi ko habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. With the evidence of the fraud committed by Victoriano and Isadora, and the restoration of my father's stolen shares from 20 years ago, I have enough power to veto any decision you make today. Nakita ko ang panliliit ng kanilang mga mata. Ang mga lalaking ito, na dati ay hindi man lang ako tinitingnan kapag bumibisita ako sa opisina, ngayon ay hindi makapagsalita. The merger is officially dead. Pagpapatuloy ko. And I am here to announce the establishment of the Salcedo Mercado Foundation. Lahat ng conjugal shares ko at ang compensation mula sa kaso ay mapupunta sa pondong ito para tulungan ang mga kababaihang biktima ng domestic abuse at legal manipulation ng kanilang mga asawa. You can keep the title of CEO, but the heart of this company is no longer yours. Pagkatapos ng meeting, nagtungo ako sa police station. Gusto ni Victoriano na mag-usap kami. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng presinto, ang amoy ng luma at siksik na silid ay malayo sa bango ng penthouse. Pero dito, mas ramdam ko ang katotohanan. Nang makita ko si Victoriano sa likod ng rehas, halos hindi ko siya makilala. Wala na ang kanyang perpektong suit. Suot niya ang kulay kahel na t-shirt ng bilanggo. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at puno ng takot. Mariana, babe, please. Talk to Beatrice's lawyers. Tell them you were just confused. If I go to prison, what will happen to our son? He needs a father with a clean name. Pakiusap niya. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa akin sa pagitan ng mga rehas. Honestly speaking, Victoriano, ang pangalan mo ay hindi kailanman naging malinis. Puti lang ang pintura sa labas, pero bulok ang loob, malamig kong sagot. Ang anak ko ay magkakaroon ng ama. Ikaw ang biological father niya, at hindi ko ipagkakait ang karapatan mong makita siya, pero sa ilalim ng mga kondisyon ng korte. He will grow up knowing that his mother stood up for what is right, even if it meant putting his father in jail. Mariana, I loved you. I really did. Sigaw niya habang inilalayo na siya ng mga pulis. No, Victoriano. You loved the image of me that made you look good. You loved the idea of having a wife you could control. Huling sabi ko bago ako tumalikod. Sa labas, sinalubong ako ni Isadora na kasalukuyan ding kinukuha ng mga ahente para ilipat sa kabilang facility. Nagkatitigan kami. Ang galit sa kanyang mga mata ay nandoon pa rin, pero may kasama ng desperasyon. You think you won, Mariana? You're alone now, Isadora spat. I'd rather be alone and standing on my own 2 feet than be a queen standing on a pile of lies, Isadora, sagot ko. Enjoy the prison food. I hope it's fresher than the meat you supplied to the hotels. Sumakay ako sa kotse ni Dante. Huminga ako ng malalim habang hinahaplos ang aking tiyan. Naramdaman ko ang sipa ni Mateo. Isang sipa na tila nagsasabing, "Safe na tayo, nanay."
Everything is settled, Mariana. The foundation is ready, and your father's name has been cleared in the news. Sabi ni Dante nang may tipid ng ngiti. Salamat, Dante, for believing in a fish market girl, sabi ko. You were never just a fish market girl, Mariana. You were always a queen. You just needed to realize that you didn't need a king to keep your crown, sagot niya. Habang tinatahak namin ang daan, pauwi sa lumang bahay ng aking pamilya sa Palengke, ang lugar na ipinaayos ko na, tiningnan ko ang langit ng Davao. Ang mga ulap ay unti-unting nahahawi at ang sikat ng araw ay tumatama sa aking mukha. Ang katarungan ay hindi laging mabilis at hindi ito laging madali. Minsan, kailangan mong dumaan sa putikan para lamang makita ang linis ng iyong konsensya. Ngunit sa huli, ang amoy ng katotohanan ang mananatili. 9 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng Salcedo Penthouse. Ang amoy ng dagat dito sa lumang pantalan ng Davao ay hindi na amoy ng dumi o kahirapan para sa akin. Ito ay amoy ng buhay, ng pagsisikap at ng kalayaan. Ang dating maliit na bahay ng tatay ko sa gilid ng palengke ay hindi na sira-sira. Ito ay isa ng matibay na tahanan na puno ng liwanag at mga bulaklak. Dito ko piniling manirahan. Dito, kung saan ang bawat tao ay kilala ako hindi bilang isang jewelry, kundi bilang Mariana, ang anak ni Mercado na marunong lumaban. Nakatayo ako sa balkona, dahan-dahang idinuuyan ang aking anak, si Mateo. Siya ang aking obra maestra. Sa tuwing titingnan ko ang kanyang mga mata, nakikita ko ang katapatan na kailanman ay hindi ko nakita kay Victoriano. Mateo will grow up knowing that his mother didn't need a golden cage to be a queen. Mariana, the board for the foundation is waiting. Handang-handa na ang lahat para sa opening ng Legal Aid Center sa Palengke. Boses iyon ni Dante. Lumingon ako at ngumiti. Dante has been my constant shadow. Hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kaibigang naniwala sa akin nung ang buong mundo ay nakatalikod. Walang pressure, walang pilitan. Ang respeto namin sa isa't isa ang naging pundasyon ng aming pagkakaibigan. I'll be there in a minute, Dante. Ipapasa ko lang si Mateo kay Aling Nena, sagot ko. Bago ako umalis, tiningnan ko ang huling sulat na dumating mula sa bilangguan. Galing yon kay Victoriano. Sinasabi niya na araw-araw siya nagdarasal na mapatawad ko siya. Sinabi rin niya na si Doña Beatriz ay tuluyan nang nawala sa katinuan sa loob ng pasilidad, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng asawa niya at ang kumpanyang wala na sa kanila. Hindi ko na binasa ang buong sulat. Inilagay ko ito sa isang kahon ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbitaw sa bigat ng galit para makahakbang ako ng diretsyo. Honestly speaking, ang katarungan ay hindi natatapos sa pagpapakulong sa mga nagkasala. Ang tunay na katarungan ay ang makitang ang mga babaeng katulad ko noon, takot, kontrolado at minamaliit, ay nagkakaroon na ng boses. Ang Salcedo Mercado Foundation ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang bintana para sa mga taong akala nila ay wala ng pag-asa. Pagbaba ko sa sentro ng palengke, sinalubong ako ng mga palakpak at ngiti ng mga tindera. Hindi na nila ako tinitingnan ng may awa. Tinitingnan nila ako ng may paghanga. Mama Mariana, salamat po sa lahat, sabi ni Uncle Berting habang pinuputol namin ang ribbon ng bagong opisina. Tayo ang gumawa nito, Uncle Berting. Ang palengke ang nagturo sa atin kung paano mabuhay, sagot ko. Habang nakatayo ako sa harap ng center, tiningnan ko ang langit. Malayo na ang narating ko mula sa batang naglilinis ng isda sa putikan. Pero sa huli, ang putik na iyon ang nagpatibay sa aking mga paa. Ang buhay ko ay hindi na isang secret transaction. Ito ay isang open book ng katatagan. At sa bawat pahina nito, ang nakasulat ay hindi ang pangalan ng pamilyang sumira sa akin, kundi ang pangalan ng babaeng bumuo sa kanyang sarili, Mariana Mercado. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang naririnig ko ang iyak ni Mateo mula sa malayo. Ang amoy ng sariwang isda,
ang inay ng mga jeepney at ang init ng araw ng Davao, ito ang aking paraiso. At sa pagkakataong ito, wala nang makakaagaw nito sa akin. Narito na tayo sa huling pahina ng kwento ni Mariana, habang isinusulat ko ang mga huling salita ng kanyang pakikipaglaban. Tila naririnig ko rin ang tibok ng inyong mga puso, ang galit nyo kay Victoriano, at ang udyok ng katarungan sa bawat sulyap ni Doña Beatriz. Ang kwento ni Mariana ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa sariling danggal na pilit na kinuha ng mga taong akala nila ay pagmamay-ari nila ang mundo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili sa mahabang biyaheng ito. Aminin ko, habang sinusulat ko ang eksena sa Grand Ballroom kung saan hinarap ni Mariana ang buong board, nanginginig din ang aking mga kamay sa halong kaba at saya. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Mariana ay simbolo ng libo-libong kababaihan na tahimik na nagdurusa sa likod ng mga maderang pintuan ng kanilang mga tahanan. Nais kong ipaalala sa inyo, ang inyong pinagmulan ay hindi sumpa. Ito ay ang inyong armas. Naniniwala ba kayo na sapat na ang naging karma ni na Victoriano at Isadora? O sa tingin niyo ba ay dapat pang mas naging malupit si Mariana sa kanyang paghihigante? At kayo mga ka-audiobook, naranasan niyo na rin bang maliitin dahil sa inyong katayuan sa buhay? Pero sa huli ay pinatunayan niyo sa lahat na mali sila? Sana ay magsilbing inspirasyon ang kwentong ito upang huwag kayong matakot na buksan ang mga bintana ng inyong katotohanan. Ibahagi niyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Gusto kong malaman kung nasaan tayo ngayon habang pinakikinggan ang kwento ni Mariana. Nagluluto ba kayo? Nagpapahinga? O baka naman nasa gitna rin ng inyong sariling laban? Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at drama.